Hi Dabarkads, this is Yem. Isa po akong OFW. For today's video ay papakita ko sa inyo ang buhay na mayroon kami as LDR. Pagising sa umaga, ganito yung paulit-ulit na routine ko araw-araw. Toothbrush kasi baka mahimatay yung mga kausap ko kapag hindi ako nag-toothbrush. Oh my God! Kung nakikita mo nyo dyan, naglagay ako ng tubig sa timba. Syempre dadagdagan ko yan kasi hindi naman yan kasya panligo ko. Tapos, tulala muna, mga 3 minutes na tulala. Kaya sobrang init kasi ng tubig na lumalabas sa shower namin. Kahit nakapihit na sa gold, alam niyo yon, hot pa rin yung lumalabas na tubig. Kaya hindi talaga namin magpalamig ng tubig sa timba. Few moments later. Dito tayo sa Malia City. So, naisipan ko mag-open na lang ng video account. Ayan, matagal ko na kasi gustong mag-open ng video account. So, dito niya ako dinala sa Malia City. Kasama ko yung driver. Ihahatid niya lang ako. Then, ako na mag-isa. Gagala. So, explore ko na rin dito sa Malia City. Dito nga ay makakasama ko ang aking mga friends. Ano ka sa vlog mo? Mag-ano kami pero hi! Mag-voice over na lang ako. Mga single! Mga single daw tong mga to. Ayan. So, punta po kami ng dagat ngayon. Ayan. Mapi. Pag-part na yun na! Tatawid kami dun sa kabila. Ang layo, parang ang layo ng inikutan natin. So, andito na kami guys sa may seaside. Dito guys, kung mapapansin nyo, maraming Pinoy ang nag-day off. Ayan, may mga naglalaro pa ng volleyball. Yan ay sa girls. Dun sa kabila, meron ding naglalaro ng mga boys. Nasa tabing dagat yan. Pauwi na kami dito, pero bago yan, daan muna kami sa grocery store. At dumaan nga muna ako sa remittance center para magpadala sa mga mahal ko sa buhay. Siyempre, hindi natin makakalimutan yon, ng ating mga obligasyon. Natapos ang maghapong kakagala, pauwi na ako ngayon. Alam nyo ba, tuwing lalabas ako, hindi ko iniisip na nasa ibang bansa ako. Parang nasa Manila lang ako. So, hindi na ako nalulungkot kapag ganon. Ang ganda dito sa city. So, kahit papaano, nalilibang ako at nawawala din naman yung homesick ko. Sanay naman ako ng malayo sa family ko, pero iba pa rin talaga kapag nasa Pinas ka. The next day. Hello guys, for today's video, we are here in Kiran! Say hi! Bakasyon kami ng 5 days para daw matanggal yung mga stress.
Jansen, andyan! Go! Break yung sa kabila! Ah! Hoy! Oh! Dandahan ah! Hoy! Ano yan? Sit down. Kaya mo na yan. Binigyan mga boses ko dyan. Ay, nakabidyo pala yan. Kaya nga, binig mga boses ko yan. Remembrance lang. Okay lang kahit isang oras? Ah. Ha? Hindi ba yung sasakyan na mo natin, Prado? Ano oras na? Naman kayo, karang kayo. Ay, mag-12 na. Yan, mag-12. Yan, magandang. Ayan. Nangimay pa ako. Yan lang. Ano, bulit na ta, mag-12. Tara na. Nandiyan yung mama. Uwi na lang siya. Day, galing na lang yan. Tapo na natin ito, Day. The next day. Dito nga guys ay sumakay kami ng tren. Yung tren na yan, umiikot yan sa buong Kiran City. So, we enjoy. Ayan, bawat kanto, may sinasakay na pasahero. Then, umiikot yan sa lahat ng kanto dyan. Lahat ng kalsada na iikutan niya dyan. Sa buong city lang na yan. Habang nandito nga tayo sa tren, ay bibigyan ko kayo ng konting kaalaman tungkol sa facts about OFW. Ano ba ang meaning ng OFW? Ito po yung ating mga kababayan na Overseas Filipino Workers. Sila po ang mga Pilipinong pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho at piniling malayo sa kanilang pamilya. Karamihan sa OFW ay walang ipon dahil mas inuuna nila ang pamilya. Hindi ko naman sinasabing lahat ay ganito. Wala silang ipon dahil kulang ang sahod sa mga needs ng pamilya. Maaaring nag-abroad ang ilan dahil umaasa na mas malaki ang sahod. Ngunit hindi po lahat. Depende sa uri ng trabaho ang laki ng sahod sa ibang bansa. Masarap pakinggan ang salitang OFW pero hindi alam ng iba na maraming pagtitiis ang dinadanas ng OFW kaya sana kamustahin ninyo sila. Huwag sayangin ang kanilang pinapadala. Gamitin sa mabuti at tama. Ang mga OFW ay sinungaling. Sa harap ng kanilang mahal sa buhay ay masaya sila at kapag tinatanong nila ay laging okay lang ang sagot. Hindi alam ng karamihan na dumaranas sila ng paghihirap lalo na iyong mga minamaltrato na pinipiling mag-stay sa employer. Ang kanilang dahilan ay walang magandang trabaho sa Pilipinas at ayaw nilang maranasan ang hirap ng kanilang pamilya. May sitwasyon pa na ang pagkain nila ay noodles at itlog lamang samantalang ang pamilya sa Pilipinas ay masasarap ang nasa hapagkainan at sama-sama
magkasama silang kumakain. Mababaw ang kaligayahan. Ang mga OFW ay masaya kapag nagpapadala sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung nakikita mo silang nagpo-post sa social media ng mga bagay na binibili nila, iyon ang kanilang kaligayahan. Masaya sila kapag nakakausap nila ang pamilya sa pamamagitan ng video call. Masaya sila kapag nakakapundar ng kahit ano, tulad ng bahay at iba pa. Masaya sila kapag nag-aaral ng mabuti ang kanilang mga anak at nakakapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng pagod nila ay nawawala. Matapang ang mga OFW dahil mas pinili nilang lumayo upang hanapin ang magandang kinabukasan sa ibang bansa. Hindi nila alam ang dadatnan sa abroad. Hindi nila alam ang magiging ugali ng employer. Hindi nila alam kung sinong makakasama sa trabaho. Hindi nila kabisado ang kultura ng ibang bansa. Ngunit matapang pa rin silang umalis, dala ang pag-asang magiging maganda ang kinabukasan. Matapang nilang tinitiis ang lungkot at pangungulila sa mga anak. Mabigyan lang ang mga ito ng magandang kinabukasan. Hindi matutumbasan ang pagmamahal ng isang OFW sa kanyang pamilya. Lahat ay kanyang gagawin, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Titiisin ang lahat ng hirap at pagsubok na mag-isa niyang haharapin at nilalabanan sa ibang bansa. Salute to all Filipino OFW. A few moments later. The next day. So for today's video, nandito na lang kami sa game center. Ayan sila. Ang tao. Ayun, natapos nga ang 5 araw na bakasyon at ako ay lubusang nag-enjoy. The next day. Sa Pilipinas naman tayo. Ito naman si Dan. Bago namin umpisahan ng maghapon, pagkagising niya sa umaga, may konting baby time yan syempre. At talaga namang consistent siya doon. Pagkagising sa umaga, hindi niya nakakalimutang mag-good morning. Sabi nga nila, kapag mahal ka ng isang tao, walang salitang busy. Ibig sabihin, hindi dahilan yon para kalimutan mong i-update ang iyong ka-LDR. Kaya ikaw, kung sino ka man na nanonood, na katulad naming LDR din ang relationship, pagising sa umaga, bumati ng good morning, sa tanghali kumustahin kung kumain na, at sa gabi naman, magbigay ng oras para sa video call. Nang sa gayon ay mas lalo kang mahalin ng ka-LDR mo. Ito naman ang routine ni Dan sa umaga. Pagkagising niyan, maghihilamos siya. Ayan. And tulala konti. Ayan. Magtutoothbrush. So, medyo matagal din yan siya magtoothbrush. Lagi din, meron kaming time sa video call na magkasabay kami mag-toothbrush. So, nakaharap yung camera sa aming dalawa. At, ayan. Ganun lang, paulit-ulit lang. Ang hirap kasi pag LDR talaga, hindi kayo magkasama. Kaya konting tiis lang at magkakasama din kayo.
Ang favorite niyang facial wash guys ay Luxmen, yung may activated charcoal kasi ahiyang siya doon at nawawala yung mga pimples niya. Then pampalinis din talaga yun ng mukha at merong whitening active na ingredients. Alam nyo ba, ang long distance relationship sa Tagalog ay malayong ugnayan? Sabi ng iba, di daw tumatagal ang LDR. Para lang daw yan sa mga taong matatag, may tiwala sa isa't isa at may paninindigan. Kasi puro lang daw yan pangako. Yung bang sasabihin sa'yo, pangako ikaw lang ang mamahalin ko, pangako ikaw lang ang iibigin ko, pangako hindi kita sasaktan, pangako hindi kita iiwan at susukuan, pangako ikaw lang at ako, pero hindi ako naniniwala mahal ko. Dahil lang totoong nagmamahalan, marunong magtiis, maghintay, may tiwala sa isa't isa at hindi sumusuko sa mga pagsubok na dumating. Kahit mapagod man ang LDR o ang iyong ka-LDR, maghihintay at maghihintay sa iyo yan kung talagang mahal ka, sapagkat ang totoong nagmamahal kahit na malayo kayo sa isa't isa ay nakakapagtiis. Hindi man ninyo nakikita, nakakasama at nayayakap or nahahalikan ng isa't isa, umaasa pa rin kayong at magtitiwala na para kayo sa isa't isa. Kahit anong hadlang, balakid at pagsubok ang dumating sa pag-iibigan niyong dalawa, kapalit man nito ay luha, sakit, dulot ng pagsiselos at pagtataka, titiisin at maghihintay kayong dalawa. So hindi lamang ang isang relasyon ay puro saya, syempre nandoon din yung lungkot, nandoon din yung iiyak ka kasi nga hindi mo naman siya mahahawakan, hindi mo mayayakap, lalong-lalo na kapag nagtatampo ka. Tayo pa namang mga babae ay talagang likas sa atin yung pagiging toyoin at matampuhin. Pero nawawala yan kung ang iyong kapartner ay marunong umanawa at mahal kang talaga. Alam nyo ba, ang tunay na lalaki, kahit malayo ang mahal niya, hindi niya magagawang mangbabae. Kahit sabihin pa na maraming umaaligid sa kanya, para sa kanya wala nang hihigit pa sa mahal niya. Kaya kung may ganyan kayong partner, i-keep nyo na guys. Sa long distance relationship, may chance na ma-develop ka sa iba. Pero tandaan, di ka ma-develop sa iba kung pipigilan mo dahil mahal mo ang karelasyon mo at may konsensya ka. Mahirap maging masaya lalo na't malayo ka. Minsan gusto nang sumuko at ayaw nang umasa. Ngunit ang pag-ibig na totoo, kayang-kaya at kailangang magtiis at hinding-hindi ka bibitaw. Ganito ang routine namin sa araw-araw ni Dan, kaya kahit malayo kami sa isa't isa, hindi namin masyadong nararamdaman yon kasi binibigyan naming halaga yung relasyon namin. Eto na nga, pagkatapos niyang maligo, tatawag niya sa akin for bebe time. 1 hour later. Pag namatay ako, mag-girlfriend ka ulit ng iba. Hindi na. Sobrang tagal mo sumagot. Hindi na nga. Bakit parang di ka sigurado? Oo nga, hindi na nga. Lalo-lalo na kung may anak tayo. Focus na lang ako sa anak natin. Kaya may kinabukasan ng anak natin. Ayoko na magmahal ulit. Sabi mo lang yan. Oo nga. Basta dalawin mo lang ako kada gabi. Paramdam ka kada gabi. Bakit? Hindi ka natatakot sa multo? Ba't naman ako matatakot? Lalong-lalo na ikaw. Ba't ako matatakot sa'yo? Ay, wala na. Maganda, nandiyan ka eh.
Wala nang katawang lupa, hangin na lang yun. Okay lang. At least nakikita-kita din. Kasi ba sabi nila, napunta na daw sa langit yun kapag naka 40 days na. Hindi na nag-stay sa lupa. Oo, 40 days. So, paramdam ka sa akin, naroon. Okay. Kung kailangan mo, pagkita ka. Kung anong gagawin mo pag nakita ko? Hindi na matutuwa. Hindi ka matatakot. Kasi, bakit mo lang matatakot? Hindi naman ako takot. Doon ako matatakot kung sasaktan mo ako. Hindi naman eh. Oo nga. Kasi wala akong magagawa doon pag ako sinaktan mo ako, wala akong magagawa doon. Hindi naman kita mahawakan. Hindi naman nananakit yung ito. Nananakit din, may nananakit na multo. Baka hindi mo lang alam. Meron nga. Maniwala ka pa. A few moments later. Pumunta nga pala sila dito sa mall. Gumala sila ng friend niya. Siyempre, ang mga lalaki, hindi naman always bebe time yan. Kailangan din nilang lumabas para ma-enjoy din yung sarili nila sa labas at makalanghap ng fresh air. Makagala din minsan, hindi naman pwede yung lagi na lang nakatutok sila sa'yo. Siyempre, kailangan nyo silang bigyan ng space kahit papaano. Kailangan ng give and take. Hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan magkausap kayo, magka-video call. Bigyan nyo rin ng kalayaan ang inyong mga partner. Ang isa nga sa ugali na nagustuhan ko kay Dan ay lahat ng bagay o lahat ng gagawin niya, pinapaalam niya sa akin yan bilang respeto. Ako naman, inuunawa ko din kung kailangan niyang mag-isa lang siya, hindi kailangan sa lahat ng oras ay kasama niya ako through call. Hinahayaan ko siya kung ano yung makakapagpasaya sa kanya kasi ganun din naman siya sa akin. Hindi naman ako ganun kahigpit na girlfriend pero meron namang mga limitasyon yon at syempre malaki na siya at alam niya naman yun sa sarili niya kung ano ang tama at mali. A few moments later. Natapos ang maghapon, ayun guys, pauwi na nga siya. Gabi na. Kailangan nang umuwi. The next day. Sa mga nagtatanong kung paano kami nagkakilala ni Dan, ito nga, panoorin nyo ang aming LDR serye. Ano nga ba ang ibig sabihin ng long distance relationship? Para sa akin, LDR has a ribbon connected with two hearts that is far from each other. Distance is just a test to see how far love can go. This is si Yemyen at ito ang kwentong LDR namin. Musta dyan? Okay naman. Dami kong trabaho. Okay. Ako rin. Marami din trabaho. Okay ka lang ba Sa dyan? ano na? End of school year na. So ano na? Ano? End of school year. Wala nang pasok diba ng ano? Hanggang May lang. Meron pa. Marami pang mga bata. Ganda ng ano mo ngayon ng jacket mo Siyempre. Ganyan talaga pag single. Pauwi ka na. Sana all single. Pauwi ka na. Hindi pa. Office pa rin. Office pa rin. Bilis ng panahon, no? Malapit ka na pala umuwi. Oo, ano na. 9 months na lang. 9 months na lang. Namiss ko na yung Hindi ka ba Pinas. nabuboard dyan? Tagal mo na. Di naman. Alam mo naman, nag-wising pa rin ako. Tapos, ML is life. Kailan pa tayo? 2019 na magkakaibigan, diba? Tapos, wala. Tayo na lang yung natira sa friendship. Wala na. Ganun naman talaga yan mo eh. Yung kaibigan talaga, di ba? Doon mo nga masasabi yung friendship kung kapag solid na kaibigan, naiiwan talaga yun. Pero pag peke lang yung pakikisama mo, darating talaga yung time na mawawala yun.
Wala talaga eh. Kahit naman yung ano, pag magkaibigan talaga kayo, kahit ilang block pa, add ka dyan, balik. Kahit nga nagjowa ka, tapos blinak mo ko sa Facebook na hinayupak ka. Ako pa talaga yung blinak mo, ha? Pero okay lang. Nag-iwalay naman kayo. Buti nga sa'yo. Okay lang, nag-iwalay naman kayo. Buti nga Ay, importante na block. Ang sama ng ugali mo, pero gumamit ka ng ibang account para lang i-chat ako. Yun ba yung ano? Yun ba yung sinasabi mong block? Musip ka? Tingnan mo, nawala yung jowa mo, pero yung friend mo hindi. O, diba? Ewan ko eh, yun lang talaga yung ano, diba? May... Nasaan na siya ngayon? Sa buhay kasi. Hindi, kaibigan pa rin naman kami. Tapos may anak na siya isa. Okay. Kay Loyelo. Naalala ko yun, naway ko yun sa Emil. Tinabihan ko siya na ano, saksak mo si Mark sa palda mo. Sabi ko, napakasilosa mo. Siyempre, in love sa akin yun. Kahit gano'n yun. Kahit naman ikaw, in love ka dun. Nayupak ka. Kapal ang mukha mo. Alam nga naman, no? Magmamahal ka lang rin naman. Hindi mo pa lulubos-lubusin. 50-50 lang, pwede ba yun? Higana ka pang mag-block, pero nag-chat ka rin naman ibang gamit na account. Baliw. 50-50 ba yun, May? Pag magmamahal, 100% agad eh. Ganyan yan. Hindi naman pwede. Hindi mo naman masasabi kung 50 Hmm. lang eh. Kahit naman hindi mo gawin na 50 lang eh. Talaga pag nagmahal ka, 100% na ilalabas mo. Oo. Oo nga eh. Ano lang, palabas lang yung ano, dun sa iba na hindi ako mamahal ng ano talaga, todo. Pero deep inside, no, alam mo sarili mo. Na kung magmamahal ka, ano yan, tuhanan talaga yan. Masasabi. Kahit na sabihin hindi mo talaga makukontrol yung sarili mo. Oo. Kahit na sabihin mo, ay 50 lang yung ibibigay ko. Pero lumipas yung ilang araw, ayun, na-inlove ka na. Nabigay mo na yung 100% mo na hindi mo naman malayan. Ganun yan lang. Ganun naman yan eh. Hindi ka naman mag-iisip ng kapalit talaga eh. Diba? In-love kasi, willing yun eh. Sa mong naramdaman yun eh. Tsaka kahit masaktan ka, kasama yun eh. Kasi nga nagmamahal ka. Oo, package yan. Kaya nga ako eh. Hindi naman sa pihikan ako, pero... Pero pihikan ka talaga kasi... Hindi. Ngayon, sa ngayon, pihikan ka. Kasi nga wala kang girlfriend. Pero kung hindi ka pihikan ngayon, may girlfriend ka na. Ang daming nakapaligid sa'yo eh. Posible. Pangit naman pa ganyan, paralos-talos lang. Ayoko na mga ganyan. Hinap na siguro yun. Yung sinasabi ko sa'yo, kasi nga based din dun sa naranasan mo, kumbaga naisip mo na yun na baka ganun ulit, kaya hindi ka na nagpapadalos-dalos ng decision. Dami na ano eh. Dami na nangyari. Din ako, diba? Ang dami na nangyari sa buhay ko. So, enough na siguro yung to serve as a lesson, diba? Oo. Kahit ako ganun. Kaya takot na din akong mag-for good agad-agad na hindi ko pa natutupad yung pangarap ko. Takot ako kasi mas marami nga ako dinanas sa'yo. Kahit nga ako eh. Sugat. Kahit nga ako eh. Kaya na ako eh. Madala na ako. Ayoko nung yung padalos-dalos ng mama. Yun din yung marami sa akin eh. So, nakahanap man ako good na. Basta yung last na dinate mo. Wala naman, hindi naman nag-prosper yun. Pangit ng plot twist. Daming negative na issues. Oo. Kumbaga, may red flags agad. So, kaya hindi mo siya. Maraming red flag. Oo, kaya hindi mo. Siyempre, madala ka na din dun sa unang nangyari. Hindi naman talaga. Yan talaga eh, yung ano ba? Hindi talaga, magbibigay talaga si Lord ng sign sa'yo. Hindi yan. Kaya pala, may gusto kong pakilala sa'yo ba? Sino, baliw? Basta kilalanin mo na, di ba? Parang
parang Sigurado gusto ako, na, mabait yun. dapat diba ikaw muna yung magjowa bago ako kasi matagal ka ng single. Hindi naman siguro required yan, di ba? May reto Hindi lang ako sa'yo. required. May reto Siguraduhin lang mong ako. mabait yan. Baka naman, kapares ganyan ng mga ex ko. Siyempre ako ba naman, bibigay ba ako sa'yo ng reto ba ako sa'yo ng masamang tao? Siyempre, mabait yan, katulad ko. Sana all. Pero Sana depende all pa mabait. naman, di ba? Okay, I trust you naman. Alam ko naman na hindi ka magbibigay ng hindi kasing tulad mo. Mabait ka ba? Mabait ka ba? Siyempre, pag natutulog, mabait yan. Basta, kilalanin mo muna. Tapos, enjoy nyo lang yung getting to know stage nyo, di ba? Getting to know stage muna. Saan mo Mga naman sakali. yung Facebook profile? Kakabutihan ka. Ano na lang. Ito na lang. Send ko na lang sa'yo yung Facebook niya, Facebook profile niya. Tapos, yun, check mo na lang doon. Baka, na sa'yo, nag-message na Siyempre, sa'yo. sabihin mo sa kanya siya yung unang mag-message sa akin. Siyempre, pa rin Nabigay ko na nung una, baka nag-message na yan sa'yo. Check mo na lang. Gusto mo na message ako check mo. magjowa at binigyan mo talaga ako ng ng irereto. Inirereto ka talaga. Tumatanda nga yung Ay, ko kalabo eh. naman. Tao pa kayo. Akala ko ako yung tumatanda. Aray ko naman. Yung kalabo tumatanda nga. Tao pa kaya. Ano? Gumawa ka na Aray. dyan. Aray ko naman. Parang sinabi mo naman na ang tanda ko na talaga. Grabe ka sa akin. Pero ikaw, di ba? Ha? Basta. Ano lang. Check mo na lang. Tapos, Sige, malay mo baka mahanap ko na yung dawan ko pero dapat ikaw yung unang makahanap nun kasi matagal ka lang single. wala na. Wala na? Wala na eh. Parang ayaw ko na ng Baka sa Ayaw mo na. baka makakita rin, di ba? Pero Ayaw mo sige, na ng commitment. trabaho muna ako dito, tapos ang dami kasing kinatapos. Oo nga, lagi Sige, kang May. busy. Sige, thank you. Laging busy. Salamat. Sige, ingat. Bye. Bye. A few moments later. The next day. Love, effort, communication, trust, and loyalty. Ilan lang yan sa mga maaaring dahilan upang maging matatag ang isang long-distance relationship. Ang sarap ma-in love, pero paano kung nasa ganitong sitwasyon ka? Willing ka ba magstay, maghintay, or hayaan na lang na mawala siya sa buhay mo? Makakatagal ka ba sa ganitong sitwasyon? This is Yem at ito ang kwentong LDR namin. People in LDR are some of the strongest and amazing people. Having someone who is as committed to you even when you are 5,000 miles away from each other. They say LDR become true if you see each other and just trust the process. You need patience until it happen.
Hi, kamusta? Ako pala si Dan, yung pinakilala ni Mike. Ay, oo, sinabi niya yun sa akin. Kakatawag nga lang. Sabi niya kilalanin daw kita. Nasaan ka pala ngayon? Nasa ibang bansa ako. Need ko kasi ng experience sa abroad. After ng contract ko, uwi na din ako ng Pinas. 9 months na lang. Ikaw, nasan ka? Nasa Taguig ako ngayon, kasama ko yung mama at mga kapatid ko. Pero taga-Samar talaga kami. Ako naman, taga Mindoro. Pero kapag nasa Manila ako, nasa Pinas, doon ako nag-i-stay sa ate ko sa Cavite. Kamusta yung work mo dyan? Di ka ba nahihirapan? Okay lang. Di naman ako nahihirapan. Nung una, mahirap. Pero nung bandang huli, nasanig na rin ako. Tsaka, homesick lang naman yung kalaban mo dito. Tapos, kailangan mo rin marunong kang makisama. Ayun. Mag-iingat ka dyan palagi ah. Kung need mo ng kausap, nandito lang ako palagi. Thank you. Alam mo ba, malungkot dito. Kasi yung oras sa Pinas, 5 hours yung pagitan dito. So, ginagawa ko na lang busy yung sarili ko. Tapos, nag-wishing apps ako. Then, kumakanta ako doon. Then, naglalaro din ako. Ayun, nakakalimutan ko. Hindi na ako nalulungkot pag ganun. Tapos, ganun lang yung routine ko araw-araw. Tapos, pagising, trabaho na ulit. Totoo pala yung sinasabi ng mga kakilala kong OFW. Malungkot pala talaga sa ibang bansa. Pero huwag kang mag-alala. Dito naman ako eh. Sasayahin kita araw-araw. Kanina mo pa ako pinapakilig. Pero salamat kasi napapatawa mo ko. May boyfriend ka ba ngayon? Kasi baka kasi magalit pag kinakausap kita eh. Wala po. Kakahiwalay ko lang kasi ayoko muna mag-for-good. Ayoko muna mag-asawa kasi gusto ko munang abutin yung mga pangarap ko. Tsaka alam mo ba yung nanay ko? Pag nagbo-boyfriend ako, nagagalit sa akin. Ayan, tanda ko na pero pinagbabawalan niya pa rin ako. Baka naisip niya yung kalagayan mo. Baka gusto niya na abutin mo muna yung mga pangarap mo bago ka ulit pumasok sa isang relasyon. Siguro, natatakot na siyang masaktan ako ulit kasi ilang beses niya na ako nakitang umiyak. Failed yung relationship ko. Then, tsaka pagod na siguro siyang mag-alaga ng mga anak ko. Single mom ka pala. Okay lang yan. Hangang-hanga nga ako sa mga single mom eh. Ikaw, meron kang GF. Baka mamaya may umaway sa akin ha? Wala din po. Last year lang din kami naghiwalay. Siguro hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Ganun talaga yun. Kapag hindi kayo para sa isa't isa, maghihiwalay talaga. Pero nakakalungkot no kasi nag-invest ka na ng maraming pagmamahal, ng oras. Pero kahit na ayaw mong mangyari, nangyayari talaga yun kapag hindi kayo meant to be. Pero nag-iiwan naman yun ng lesson sa atin. Ayoko na maulit yun. Sana yung susunod kong karelasyon, kami na forever. Kasi nakakapagod kasi pagpabago-bago eh. Ano pong katangian ng gusto mo sa isang babae? Simple lang. Mahal din ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Loyal, mabait, alaga, sweet, at totoo. Ako kasi kapag may karelasyon, sa kanya lang talaga ako nakapokus. Never talaga ako nagloko. Iniiwasan ko rin na mag-away kami. Kaya hindi ako gumagawa ng mga bagay na pinagsisilosan niya o ikakasama ng loob niya. Ang swerte naman ng magiging girlfriend mo. Sana all ganyan, no? Kung hindi mo mamasamain,
Pwede ko ba malaman yung age mo? Oo naman. 36 na ako eh. Ngayong May 2. Ako. Walaan mo kung ilang taon na. Tingin ko kasi 28? Hindi. Hindi. 23 pa lang ako eh. Hala, ilan? Ilang taon? 23 pa lang ako eh. Seryoso? The next day. Sa pag-ibig walang tama o mali. Ang mahalaga'y tapat ang iyong hangarin. Wala sa agwat o gulang. Ang mahalaga'y maiparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Alam naman natin na maraming matang mapanghusga. Wala tayong magagawa kundi ang hayaan sila. Hindi naman mahalaga ang opinyon ng iba, basta't nagmamahalan kayong dalawa. This is Yem at ito ang kwentong LDR namin. Kamusta? Okay lang. Ba't di mo na ako pinapansin? Busy lang ako. Sir, rest time mo naman eh. Madami kasi kami ginagawa. Ano ginagawa mo? Magligpit. Dami ko naligpit eh. Rest time mo, ano ba? Oo, pero minsan pag maraming ginagawa, wala kaming rest time. Alam ko, di naman yung dahilan eh. Yun nga. Ano kasalanan? Wala ka namang kasalanan. Ba't di mo ako pinapansin? Di mo pinansin mo na yung totoo kanina. Mamulo ko, di mo ako siya. Late ko na nga na nakita. Naka-charge yung phone ko. Tapos, syempre, pag work time, bawal yung cellphone. Eh, kaya nga rest time mo, di ba? Alam mo naman na rest time mo. Wala nga kami time. Ano lang rest time? Sabihin mo nga sa akin kung ano ba yung problema. Kasi nung isang araw mo pa, hindi mo pa ako pinapansin. Ano ba dahilan ba hindi mo ako pinapansin? Sabihin mo nga sa akin. Nahiya ako magsabi. Kasi... Sabihin mo nga, ano? Eh kasi nga diba, 23 ka pa lang. Tapos yung age gap natin,
13 years. Ano problema doon? Nakakahiya. Nakakahiya sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi sasabihin, mas matanda yung babae kaysa sa lalaki. Tapos, basta ayokong mag-entertain ng mas bata sa akin. Ba't ano ba problema sa bata? Sa'yo, siguro walang problema. Pero sa akin, meron. Kasi, Gano'n ba kapantinan yung sasabihin naman? kasi parang kapatid na lang kita eh. Kasing age nga kayo ng kapatid ko eh. Kaya hindi mo ako pinapansin. Mm. Kaya nga may sinasabi tayong age doesn't matter, di ba? Kasi wala naman sa edad yan. Tsaka kasalanan ko ba kung mahulog ako sa mas may edad sa akin? Wala namang mali magmahal. Hindi ko naman kasalanan kung mahulog ako sa mas may edad sa akin, di ba? Tsaka baka kasi nararamdaman ko pag lumausap ko. Di ko alam, di ko ma-explain kung bakit. Di ka kasi mahirap mahalin eh. Kaya ganun, di ko ma-explain kung bakit ganun. Sa una pa lang, alam mo naman yung mali. Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Hindi naman mali. Wala namang mali doon. Ano bang mali doon? Mahal ka lang naman, di ba? Saka, hindi naman natin kasalanan kung magmamahal ako ng single mom. Mali ba magbuo ng pamilya na tinakbuhan ng iba, yung responsibilidad niya? Hindi naman. Hindi naman, pero syempre, bago pa lang tayo magkakilala, gusto ko rin na makilala ka ng lubusan. Nawalan lang talaga ako ng interest nung nalaman ko yung age gap natin kasi maraming mangbabash sa atin dalawa dahil nga ang laki ng age gap. Hindi ka naman mahirap mahalin. May gusto nga ako sabihin sa'yo ito. Nahiya ako. Ano yun? Kung bibigyan mo ako ng chance na manligaw sa'yo. The next day. Ang pag-ibig, walang pinipiling panahon, edad, kasarian, maging ang oras at lugar kung saan man pwede kang makatagpo nito. Walang perpektong bagay sa mundo, mayroong dahilan ang lahat. Ang pagmamahal na binibigay ng isang tao ay nilaan ng Diyos upang magtuturo ng tamang kahulugan ng buhay. Walang makakapigil kapag tadhana na ang kumilos upang pagtagpuin ang dalawang pusong nagmamahalan. This is Yemyen at ito ang kwentong LDR namin. Kamusta? Miss na kita, te. Talaga. Thank you. Miss you din. Kamusta ka dyan? Okay lang eh. Paiwan mo nga ako, te. Ano? What? About sa sa age doesn't matter. Anong masasabi mo about dun? Ilang taon na ba yan? 23. So ikaw? 36. Ilang taon? 13 years. 13 years? No. Ha? Kumain mo, ipaglaban mo. Kasi diba, ang daming, syempre, ang daming mangbabash. Yung iniisip ko, ang daming mangbabash. Tapos, nalaman yung age namin, nakakahiya. Parang kapatid ko na lang. Yun nga. Yun nga rin yung Dapat nga magiging proud ka eh. Hindi kasi parang yung iba kasi sinasabi nila na single mama kasi ba? Siyempre, bata pa yun. Iniisip nila na baka ang habol sa akin ay lang. Alam mo na, pera at sex. Alam mo na yun. Tapos, siya naman, nararamdaman ko naman na na hindi
Seryoso. Na seryoso, na hindi ganun. Kasi malalaman mo naman yun eh kapag ano sa'yo yung isang tao eh. Kapag talagang porsigido siya sa'yo. Oo, lagi akong pagkausap ko siya, masaya ako. Talaga naman. Kita ko naman kilig mo eh. Napanood mo ba yung episode 1 at saka episode 2? Iba kasi yung kilig mo eh. Kasi Yung kilig ko. Kaya nga, Nakikita ko kasi. Hindi ako masyadong nagla-like, pero pag dumaan siya kasi minsan, parang yun din kasi yung nag-feel ko sa sarili ko eh. Parang masaya ako. Yung saya ko hindi yung ano ba, siya pilit. napakalaga mo talaga. Hindi siya pilit. Parang natural yung saya na nararamdaman ko sa kanya. 13 years? Oo, kasi yung edad ng kapatid ko, lalaki, diba? Ang bunso namin. Wala namang problema sa wala namang problema sa edad. Eh, pag mahal mo, okay, go. Bakit mo pakinggan ang sabihin ng ibang tao? Sundin mo yung nilalaman ng puso mo, sundin mo yung isip mo. Kasi ikaw ang makikisama sa lalaki, hindi sila. Hindi naman sila magpapakain sa'yo kung magkatuluyan kayo. Correct. Hindi naman mahalaga ang opinion ng ibang tao. Ang isipin mo, yung kayo. Oo. Kasi pag nagiging kayo, hindi naman iikot ang mundo yung dalawa sa ibang tao eh. Kayo naman dalawa, kayo kumbaga, kayo ang magdadala ng relasyon ng hindi ibang tao. Kaya wag mong pakinggan, wag mong pakinggan ng ibang tao. Grabe kaya. Pakinggan mo sila. Pag pakinggan mo ang ibang tao, pagsitlihan mo rin sa huli. Kasi kung hindi mag-work yung relasyon yung dalawa, nasa inyo na yun. Hindi yun nanggaling sa ibang tao na, hiwalayan mo yan siya kasi ganito, bata pa ganito, maghanap niya ng iba, huwag mong pakinggan. Huwag mo sa puso mo, sa isip mo, kung mahal mo, okay po. Nag-enjoy ako sa company niya kapag kausap ko siya. Tapos lagi akong masaya. Yun yung nararamdaman ko. Kita ko sabi ko, bagong pag-ibig. Bagong kilig. Pero sobrang kilig mo ngayon Hindi ka talaga dati. Hindi mo sa akin na-feel dati. Ngayon, iba talaga siya. Ewan ko ba? Bigla na lang. Hindi ko rin ipaliwanag sa sarili ko eh. Di ba sinasabi na, it doesn't matter. Totoo naman talaga. Iba nga dyan, 50-24 eh. Iba nga dyan, 40. Ano naman, pag 50 ka na tapos 24 pa lang yung lalaki. Tapos ikaw pa yung mas matanda. Ikaw talagang pag-ibig, hindi namin nili eh. Kaya nga parang feeling ko. Hindi mo sa akin sa akin lang Naranasan kong nakikipag-BBM sa mas bata sa akin ng 3 taon. Nagkaroon 3 years lang naman yun, Ako naman, 13 years. Makinig na muna. Diba 3 years ang gap namin. Nagkaroon kami ng anak. After 6 years, hindi nag-work yung relasyon namin. Hindi walay kayo? Nag-walay kami. So, after noon, nagbalik ako ng abroad. Nakikipagrelasyon ako sa mas kaedad ko. Sinubukan ko pa rin na hindi nag-work. Or LDR lang. Sinubukan ko pa rin nagkipagrelasyon sa medyo mas bata pa rin sa akin. Ganon pa rin. Sinubukan ko ng mas matanda sa akin. Di ba 40 ako, tapos 45 siya. Kasi ang naisip ko, mature siya kaysa sa akin. Sabi ko, baka mag-work. Wala din. Wala sa edad ang pagmamahal. Kasi yung ganon, parang wala sa edad ang responsibilidad. Parang choice nyo kung mag-stay kayo together, diba? Magiging masaya kayo parehas. Tama. Kasi kung isipin mo kung ibang tao ang tingnan mo, wala. Masisira lang ang relasyon ng dalawa. Kaya nga, masaya pa pala ako ngayon. Yun yung nararamdaman. Ito pa naman eh. Sabi ko, ikaw ibang piling niya sa dati, Ate, may work ako, bubaba na ako. Tawagan kita ulit bukas. Thank you. Sige, basta hindi pakinggan yung mga iba, yung mga basher-basher na yung pakinggan. Sundin mo yung puso mo. Kasi kung hindi mag-work, sa inyo dalawa nang galing ang desisyon, hindi sa ibang tao. At least, nag-try kayong dalawa na for yung relasyon yung dalawa. At huwag mo lang pakinggan yung iba, yung sasabihin ng ibang tao. Sundin mo lang yung puso mo, sundin mo yung isip mo, kung doon ka masaya, go. Hayaan mo sila. Sige, nung kahapon pa kita kong tawagan. Lang may work na ako, kaya inutusan kasi ako. Ayan. Thank you. Bye-bye.
Online ligawan ang pinaka-best way ng isang LDR relationship. Sa pamamagitan ng dating apps at chat apps, may mga nagbabaka sakaling makatagpo ng kanilang true love kahit hindi pa nila makakaharap ito ng personal. Hanggang sa dumating ang oras ng kanilang pagtatagpo sa personal. Paano ba ang the moves kapag nanliligaw online? Kasing bisa ba ng in-person dates ang online dating? May true love bang mahahanap dito? This is Yem at ito ang kwentong LDR namin. Hi, Em. Hi. Kumusta? Okay lang. Balita. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Nagtatrabaho araw-araw. By the way, pag-isipan mo na ba? Yung, Kung pwede ako naligo sa'yo. yung tinatanong mo ng nakaraan. Oo. Gusto ko rin na makilala kita ng lubusan. Saka, siguro kailangan kitang bigyan ng chance. Thank you kasi binigyan mo ako ng pagkakataon. Pagdigaw ako sa'yo. Papatunayan ko sa'yo na malinis talaga yung nangyayari. Datang ka lang sa logo. At at papatunayan ko sa'yo talaga. Sa'yo ko talaga. Alam mo naman yung mga pinagdaanan ko, parang nakakapagod ng kumilala ng bago. Gusto ko rin naman na maging masaya. Ano yung katangian na gusto mo sa isang lalaki? At ugali na ayaw? Ang gusto ko sa isang lalaki, syempre yung mahal ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pag sinabing mahal ako, pipiliin ako araw-araw. Hindi ako iiwan kahit na hindi na ako patanggap-tanggap. Kumbaga, kahit na may pagkakamali akong nagawa, naayusin namin agad. Itatama ako. Di ba kapag mahal natin yung isang tao, kusa tayong magbabago, hindi niya na tayo kailangan baguhin. So, kung gusto ko sa isang lalaki, yung kapag mahal ko kasi, kusa akong magiging mabait. I mean, hindi ako mabait. Mabait naman ako, pero inaamin ko, marami akong kalokohan. Pinakaayaw ko ay yung lalakohin ako. Kasi ilang beses na rin yung nangyari sa akin. Kumbaga, kung kailan ako nagseryoso, doon naman ako niloko talaga. Kaya parang sobrang sakit niya kasi nag-invest ako ng maraming time, pagmamahal. Pero yung balik sa akin ay puro pandolok. Ako? Ayoko lang natin. Gagawin ko na lang. Patunayan ko sa'yo. Interesante sa tanggap. Ito yung hirap kasi mga ako eh. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ko tutuloy. Gagawin ko na lang. Papatunayan ko na lang. Sana hindi lang sa umpisa lang yung pagiging porsigido mo. Kasi karamihan ng lalaki, ganon. Sa umpisa lang porsigido. Kapag nakuha na nila yung isang babae, wala na, hayaan na nila yun. Kasi nagiging kampante na sila na mahal sila ng isang babae. Sa una lang daw masaya. Pero choose niya pa rin.
sa inyo pa rin dalawa kung hindi stay kayo together. Kahit yung sitwasyon ay masaya na or hindi. Kasi yung isang relasyon, hindi naman lang feelings. Wala naman perfectong relasyon. Pero alam kong darating din tayo sa point. Hindi na tayo magkakasindihan, kakasuhan. Alam mo maraming pagsubok na darating sa akin. Pilitin kong ayusin agad. Saka, nandito lang ako palagi. Problema mo. Masuportahan kita. Lahat ang gusto. Salamat pala. Salamat. Sana totoo yan. Lahat ng sinabi mo. At sana hindi ka magbago. The next day. This is Yemyem at ito ang kwentong LDR namin. Musta? Gandang gabi dyan. Okay lang. Ikaw, nasan ka? Nasa opisina. Pero mabati ka pa umuwi. May bayad ba yung overtime? Wala naman yata. Wala naman, labor club lang. Saka pala, kamusta yung narito ko sa'yo, May? Yun. Halatang ano eh. Halatang kinikilig eh. Kamusta? Ayun, getting to know pa rin. Tapos, kwentuhan. Kaso lang, may kasalanan ka sa akin. May kasalanan ka sa akin. Kasi hindi mo naman sinabi na ano pa lang yun. Na bata pa pala yun. 23 pa lang siya. Siyempre naman, ako ba naman bibigay sa'yo ng pagpatanda na, di ba? Siyempre. Oy, napapa-age doesn't matter ako. Walang yaka. Di, bata-bata lang yun, pero ano yun, mature ba yung mag-isip mo? Ano na yun? Diba? Nakakahiya naman. Mas matanda ako. Nakakahiya naman sa'yo. Nakakahiya naman sa'yo, no? Panagrito sa'yo. Pinakilala ka na sa ano? Pinakilala ka na doon sa mami niya? Oo, tsaka dun sa mga... Oo, kilala na ako ng mami niya. Ano sinyari? Getting to know, tapos ligawan moment. Ano yung getting to know? Yung kayo ng mami niya o siya yung ano? Siyempre, pati yung family niya, getting to know. Tapos ano, ligawan moment. Agad? Bilis mo ah! Sabi niya, hindi daw pinapatagal yun. Ang pinapatagal daw yung relasyon. Charot lang. Lagi naman yung pinano. Naan sa santong paspasan ah. Tinaan daw. Hindi, ligawan moment. Ligawan moment. Oo. Ilang buwan ba yung ano mo? Ilang buwan ba yung target mo? Hanggang sa makauwi ako eh. Ikaw kasalanan mo yun, ba't mo naman binigay sa akin yun? Bata pa pala yun sa akin. Lagi, kasalanan mo pa, pasalamat ka nga sa akin. Ano masasabi mo sa ano? O sige, ngayon payuhan mo ako. Anong masasabi mo about age doesn't matter? Age doesn't matter. No? Nung ano, yung sakit, no? Doesn't matter yung sakit. Okay lang yun. Yung age na yan, basta nagmamahalan kayo. Ganun ba yun? Mas matanda ako. Isipin mo. Ay, hindi dati. Anong mapapayo mo sa akin? Alam mo, wala yung edad na yan. Basta, alam nyo yung dalawa. Alam nyo yung isa't isa. Wala yung edad na yan. Meron yung iba dyan eh. Halos parang apo na nila yung nakalaguyo nila. Grabe naman ako. Tingnan mo kasi Big Soto, tsaka Pulin, di ba? At least lalaki yung mas matanda. Sa amin naman babae naman. Ganyan, gender equality nga, di ba? Parang si Oyo Soto, tsaka si Christine Hermosa, Oo, parang ganyan. Saka tiki-tisi lang, wag ka naman masyado interested dun sa relasyon. Pakiramdaman mo rin yan. Chill lang ako. Maramdaman mo. Paano pag na-inlove ako? Gusto pa naman eh. Paano pag na-inlove ako? Siyempre, excited natin ngayon.
kailangan todo bantay tayo dyan sa ano natin, puso natin. Huwag lang yung puro isip din tayo ng kung tama ba yung ginagawa natin. So, siyempre, consider mo yung both parties, yung sa'yo, tsaka yung sa kanya. Okay ba sa part niya, yung sa mami niya, sa pamilya niya. Hindi naman kasi yung relasyon mag-rotate lang yan doon sa sa inyong dalawa lang. Kailangan nyo din consider yung mga pamilya nyo. Lalo na sa kanya, siya yung mas bata, di ba? Oo. Saka, kung magkakaintindihan naman why not, di ba? So, ayun. Hindi naman payo yung nanay at tatay niya, magtanan kayo. Wala ganun naman yun. Grabe ka magpayo tanan agad. Nasa right age na ako tatanan. Paano ba yan? Boto sa kanyang mami niya. Wala na. GG na. Wala Yun ba? lang. Oo. Basta, just take it easy. Slowly but surely, di ba? Yun yung mga moves natin. I-calculated na lahat yun. Huwag nang masyadong mapusok ng mga desisyon. Okay. Lansahin mo lang. Malalaman mo rin naman yan. Pero hindi mo rin malalaman kung hindi mo susunod. Kaya nga. Yun. Malay mo, yung relationship namin mag-click. What I mean is, magtagal. Diba? Malay mo. Oo nga kasi kasalanan mo talaga to. Kaya kinikilig tuloy ako. Hindi ko na alam yung sasabihin ko. Paano mag-click? Tapos yun, mag-click. Tapos Hindi kami na. Kaya, di ba? Do not complicate things kung alam niyo naman ano yung tama at mali. Yeah. Ako nasa right age na ako. Siya, ganoon din naman. Tsaka hindi pa naman yun mag-aasawa. Parang getting to know. Wala namang problema. Eventually, doon din naman kayo. Doon din naman yung tungo nyo. Basta, mabait yun. Ikaw na bahala doon. Ayan, thank you for the time. And Sige, Mary. ingat ka lagi. And that's all for today's video. Follow nyo po yung page namin and FB for more updates about dun sa serye namin at sa mga vlog. Thank you!